Masamang binabalak ni Vice President Sara Duterte na bisto? Well, pag-usapan po natin. Hello guys, what's up? This is me, Sangka Janjan. I'm back for another vlog today. Kamusta po kayo mga kabayan? At ito pag-usapan po natin ngayon mga Sangka itong patungkol po sa isang impormasyon na lumabas na itong si VP Sara may masama daw pong binabalak laban kay PBBM. Well, tingnan po natin yan mga sangkay. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, ayan po, tayo ay 1.55 million subscribers na. Kung gusto nyong laging may impormasyon na nakikita tungkol sa mga kaganapan sa ating bansa, alright, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. At eto na nga mga sangkay, pag-uusapan na po natin itong paksa tungkol dito kay VP Sara. Ayon kasi dito, lahat daw ng paninira ni Vice President Sara ay dahil gusto niyang palitan si President Marcos sa pagkapangulo. Alam niyo mga sangkay, may usap-usapan nga po no na ang plano, ang original daw po na plano di umano kung papaano po mapapabagsak si PBBM ay i-impeach si Bongbong Marcos. Kaso nabaliktad ang pangyayari kasi si Gloria hindi po naging speaker ng House. So, ayun, mga sangkay, doon na ligwak ang masamang plano di umano laban kay PBBM. Well, alamin po natin itong report. Pinalaga ng Malacanang ang panibagong aligasyon ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ng palasyo, target umano ni VP Duterte ang pagkapangulo, kaya sinisiraan niya ang kanyang dating running mate. Ayan na. Yan at iba pa sa Express Report ni News 5 Mindanao correspondent Bril Montalvo. Pumalag si Vice President Sara Duterte sa pahayag ng Malacanang na complete failure umano ang kanyang pamumuno bilang kalihim ng Department of Education. Sa isang panayam, sinabi ni VP Duterte na taliwas ito sa mga naging aksyon ni Pangulong Bongbong Marcos noong nagbitiw siya sa pwesto. Kung talagang palpak ang kanyang pamumuno, bakit daw siya pinigilang umalis? Bakit pinigilang umalis? Ganun po ka mabuting kaibigan ng ating presidente. Pero alam nyo guys, sa kwento ni VP Sara, hindi po natin alam kung gaano katotoo yan mga sangkay. Kasi every time na may kwento siya, mayroon pong pagsisinungaling Kagaya po na ito, mga sangkay. Inalok pa nga raw siya ng ibang posisyon sa gabinete. He tried to ask me to stay. Inofera niya ako, may gusto ka ba na posisyon? Ayan. Yan ang hindi po natin alam kung gaano katotoo mga sangkay. Pero kung totoo man, ang masasabi ko lang dyan, ganun ka tino ang presidente natin. Inoferan ka. Sa madaling sabi, ikaw ang umalis. Dito malinaw na malinaw mula sa bunganga ng ating vice presidente na siya pala ang kumawala. Siya ang sumira sa unit team. Kasi inoferan pa siya ng iba pang posisyon. Pero siya ang tumanggi. Sa madaling sabi, mga sangkay, lumalabas ngayon na ang sumira, ang nagwasak sa unit team ay si VP Sara. Tama? Kung totoo itong kanyang sinasabi. Sabi ko wala. So, hindi iyon actions ng taong tumitingin as failure. Ako. Hindi. Alam nyo, yun yung reaction kasi ng marami ngayon, mga sangkay. Kahit siguro, i-separate natin yung mga DDS kasi pag DDS, alam na po natin yan. Na iba yung opinion nila. Feeling talaga nila dyan, sobrang galing ni VP Sara. Pero sa paningin, mga sangkay, na mga eksperto na tumitingin talaga sa leadership, mga analyst, failure po talaga yung pamumuno ni VP Sara sa Department of Education. Kahit ako mga sangkay, yun din yung, hindi naman siya total failure. Masyado pong exage siguro. Pero, mahina po mamuno si VP Sara sa Department of Education.
Marami naman po siguro tayong nakita doon mga sangkay, nasilip, nakatawa-tawa na kanyang ginawa. Mga sangkay, na hanggang ngayon, nakikitaan ko nga siya mga sangkay ng pagkakahalintulad sa dating Vice Presidente. Lutang. Mga sangkay. Ito sorry, maging honest lamang po tayo. Pero, lutang po talaga si VP Sara. Marami siyang statement, mga sangkay, na talagang matatawa ka talaga pag pinanood mo. Action yon ng taong tumitingin na kailangan niya yung trabaho ko. Matagal na rin daw niyang hawak ang resignation letter pero hindi raw siya makatsyempo. Nagsilbi bilang kalihim ng DepEd si Duterte mula 2022 hanggang 2024. 2 years din no? Habang nasa administration ako, inaatake ako. Pag nag-resign ako, dodoble yung atake sa akin. Matagal akong pabalik-balik sa Malacanang pero hindi ko talaga pa naibigay. Muling sinita ng palasyo ang bise kasunod ng pahayag niya nito lang na napag-iiwanan na ng ibang bansa ang sistema ng edukasyon sa Pilipinas. Aha. Hirap umano makahabol ang Pilipinas habang ang mga estudyante abroad natututo na ng robotics at coding. Pero alam nyo guys, may punto doon si VP Sara actually. Malayong malayo po talaga yung educational system po natin kumpara sa ibang bansa. Kasi nga po tayo masyado po tayong ano ba tawag doon? Kasi ayaw po natin i-adapt kung ano ang mayroon sa ibang bansa 'Di ba nga po yung educational system natin, talagang more on Pinoy na Pinoy po 'yan. Hindi po tulad sa ibang bansa mga sangkay na open po sila. Masyado tayong sakim sa sariling atin. Na hindi na po natin napapansin kung ano po ang sistema na ginagawa ng ibang bansa. Kaya malayo na po yung nararating nila. Pero, kung si VP Sara ang magsasalita, ang masasabi ko lang, ayusin muna niya yung kanyang ginawa nung siya ay kalihim pa ng Department of Education. Kasi babalik po yun sa kanya di ba? Babalik po yun sa kanya. Kung sasabihin niya, mga sangkay na malayong-malayo na yung ano natin, na pag-iiwanan na tayo, then what? Anong ginawa mo? Bakit tayo napag-iiwanan? Si Angara kakapasok pa lang yan. 'Di ba? Kung tutuusin, ikaw ang dapat ituro. Ano ang ginawa mo? Ano ang nagawa mo sa Department of Education? Mas marami nga pong classroom ngayon Ito kabago-bago pa lang naupo na secretary sa Department of Education, itong si Angara, pero marami na pong classroom ang napagawa. Laptops na pinamigay at kung ano-ano pa mga project. Wala talaga mga sangkay. Mahina po kasi talaga si VP Sara pagdating po sa pagpapatakbo. Nauna nang sinabi ng palasyo kung ano man ang nirereklamo ni Duterte, dapat sinolusyonan niya na noong nakaupo pa sa pwesto. Mismo. We are truly behind sa education system natin compared to more developed countries. Ganda sana nito, no? Sobrang ganda sanang maging punchline ni VP Sara kung matalino siya Kung nagawa niya rin po yung trabaho niya sa Department of Education na ganyan, kung paano po siya mag-imagine. Kaso nga lang, yung real talk niya hindi tumutugma sa kung ano ang kanyang ginawa. 'Di ba? Sa Department of Education. Around the world. Dapat siguro walang magalit. Kasi yun naman yung katotohanan ng bansa natin May revelasyon din ang bise bago siya umalis ng palasyo. Ang presidente umaga pa lang amoy alak na raw. Ito mga sangkay, sobrang nakakatawa nitong aligasyon. We all know guys na isa na lamang po yung kidney ni PBBM. At hindi siya po pwedeng mag-inom-inom ng mga, halimbawa, whiskey. Pinagbabawal na pulburon, bawal yun. Masisira yun, kaagad. At kung isa na lang ang kidney mo, doble, triple pa ang iyong pag-iingat. Kaya nga, fit na fit yung katawan ni PBBM, di ba? Nagbeso-beso siya sa akin. This was 10:25 or 10:30 in the morning. Amoy alak siya. Alam nyo guys, sobrang na ito. Ito pa yung hindi tumugma mga sangkay sa kanyang banat dito. Alas 10 ng umaga daw siya pumuntang Malacanang. Nagbeso-beso daw si PBBM. Amoy alak. Ang problema niyan, recorded.
ng former PCO. At ayon po doon, alas 2 ng hapon pumunta si VP Sara. Hindi po alas 10 ng umaga. Doon mga sangkay, alam po natin na nagsisinungaling si VP Sara. 'Di ba? Kaya nga sobrang nakaka-turn off ito kung ako isang DDS, tapos malaman ko yung ganyang klaseng kalokohan ni VP Sara. Ma-turn off talaga ako. Bakit? Anak ng toko, magsisinungaling eh. Whiskey. Siguro, ang failure is yung 10:30 pa lang ng umaga. 10:30 pa lang daw, alas 2 nga sa napunta sa Malacanang. Amoy alak ka na. Ang bihira. Alam niyo, hindi nga ako makapaniwala na ganun pala to si VP Sara. Magaling magsinungaling. Sa isa namang pahayag, pinabulaanan ng Malacanang ang akusasyon na iyan ni VP Sara. Banat ni Palace Press Officer Claire Castro, madali lang daw para sa mga Duterte na gumawa ng kwento at propaganda. Exactly, guys. Ito ang napansin ko sa kanila, yung mga kwento. Halimbawa, yung bangag si PBBM. Bangag daw si PBBM, gumagamit daw. Pero tingnan yung mga sangkay. May ebidensya ba? Wala. Sabi nga nila, may USB. Hanggang ngayon, walang USB. Na may video daw. Naglabas sila ng AI, nabuking na AI. Di ba mga sangkay? Wala silang ebidensya. Up to now. Kasi nga guys, ito yun ang plano talaga, ang original na plano. Gagamitin yun. Naalala nyo, bago pa lamang po yung pangangampanya ni PBBM, may lumalabas na pong ganyan mula sa bibig ni PRRD. Bagamat hindi nababanggit yung pangalan ni BBM. Kasi nga po, kung naupo si BBM, kung halimbawa, habang nakaupo si BBM, hindi na bisto ang plano, nai-impeach si PBBM, gagamitin kasi yun eh. Eto, palalabasin. Si BBM gumagamit. So, may impeach siya. Sino yung papalit? Si VP Sara. So, pwede pa siyang kumandidato sa susunod na eleksyon, 2028. So, mahaba-habang termino yun. Parang Gloria ang datingan. Diba? Lalo't mismong si dating Pangulong Rodrigo Duterte umano ang umaming expert siya sa pagtanim ng ebidensya at paggawa ng intriga. Ayun. Giit pa ni Castro, lahat ng paninira niya sa Pangulo ay dahil gusto niyang palitan si Marcos sa pwesto. Oh, totoo yan, mga tingin ko talaga. Kasi, masyado na mahalata yung galawan, pare ko eh. Diba? Kaya nga lang, nabisto kasi ang masamang plano laban kay PBBM eh. So, ang nangyari, nabaliktad. Imbis na si BBM ang ma-impeach, si VP Sara ang finaila ng impeachment complaint. Diba? Pambihira. Pero kung hindi nabisto yung masamang plano, yari talaga si BBM doon. Nagbabalik Well, ano po ang inyong opinion, mga sangkay, tungkol po dito? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.